Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcacid. Bago ang lahat, ngayong araw, ika-23 ng Setyembre, ay gugunitain natin at ipagdiriwang natin ang pista ni Padre Pio. Ang petsang ito ay minarkahan ang anibersaryo ng kanyang kamatayan noong 1968, 1968, at kung kailan pinarangalan ng mga Katoliko ang kanyang buhay ng debosyon, kabanalan, pagpapakumbaba at ang kanyang karanasan sa stigmata. Ang araw na ito ay panahon para gunitain natin ang kanyang buhay at pamana at hilingin ang kanyang pamamagitan para sa atin. San Padre Pio, ipanalangin mo po kami. Si Padre Pio ay may malalim na pagmamahal at debosyon sa mga banal na anghel, lalo na sa mga anghel na taga-tanod. Ipinakita ng kanyang buhay ang mga sinulat na itinuring niya ang mga ito bilang tunay na mga kasama, tagapagbantay at mga sugo ng Diyos. Ang relasyon ni Padre Pio sa mga anghel na taga-tanod ay isa sa pinakamaganda at kapansin-pansing bahagi ng kanyang espiritualidad. Hindi niya itinuring ang mga ito bilang mga kathang-isip lamang kundi bilang tunay na mga kasama na laging naroroon at aktibo. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa kanyang pangunahing mga aral at payo tungkol sa mga anghel. Manatiling nakatutok at panoorin ang ating episodyo ngayong araw. Palaging ipinaalala ni Padre Pio sa kanyang mga espiritual na anak na lumapit sa kanilang anghel na taga-tanod para sa tulong. Sinabi niya na ang bawat kaluluwa ay binigyan ng isang anghel upang gabayan at protektahan sila mula sa panganib, tukso at panghihina ng loob. Pinayuhan niya ang mga tao na kausapin ang kanilang anghel bilang isang kaibigan, pati na bilang isang sugo na maaaring magdala ng mga dalangin ng direkta sa Diyos. Hinimok ni Padre Pio ang mga mananampalataya na humingi ng tulong sa kanilang anghel na taga-tanod upang matulungan silang manalangin, lalo na kapag sila ay nagagambala o mahina sa panalangin. Itinuring niya ang kanyang anghel na taga-tanod bilang tunay na kaibigan. Madalas siyang nakikipag-usap sa kanyang anghel at hinikayat ang lahat na gawin din ito. Sinabi niya, ang iyong anghel na taga-tanod ay nananalangin para sa iyo. Iniaalay sa Diyos ang lahat ng iyong mabubuting gawa, ang iyong banal at dalisay na mga hangarin. Madalas din niyang sinasabi sa mga tao, kapag hindi mo kayang manalangin, ipadala ang iyong anghel na taga-tanod upang gampanan ito para sa iyo. Marami sa kanyang mga espiritual na anak ang nagpatotoo na hiniling nila sa kanilang anghel na magdala ng mga mensahe kay Padre Pio at sasagutin niya ito na alam ang nilalaman kahit walang pisikal na liham na ipinadala. Sa madaling salita, natatanggap ni Padre Pio ang kanilang mga kahilingan sa pamamagitan ng kanilang mga anghel na taga-tanod. Ipinaliwanag niya na ang mga anghel ay maaring gumalaw lampas sa pisikal na mga limitasyon dahil sila ay purong espiritu. Sinabi niya sa kanila, kung kailangan mo ang aking panalangin, ipadala mo ang iyong anghel na tagabantay sa akin. Kadalasan, alam niya ang mga detalye ng mga problema ng mga tao kahit bago pa dumating ang mga liham o pagbisita. Pinayuhan ni Padre Pio ang mga tao na ipadala ang kanilang mga anghel sa kanya dahil nauunawaan niya ang kapangyarihan ng mga anghel sa paraang hindi nauunawaan ng marami sa atin. Nais niyang ipaalala sa mga mananampalataya na humingi ng tulong sa kanilang mga anghel sa oras ng pangangailangan. Hindi si Padre Pio ang unang gumawa nito. Nang iminungkahi niya na ipadala ng mga tao ang kanilang mga anghel sa kanya,
tinutularan lamang niya ang kanyang amang nasa langit na nagpadala ng mga anghel bago pa man nabuhay si Padre Pio. Nang si Jesus ay nasa halamanan ng Getsemani, alam na darating ang kanyang mga kaaway upang hulihin siya. Ang mga kaibigan na dinala niya ay nakatulog lahat. Napakalaki ng kanyang pagdurusa na siya ay pinagpawisan ng dugo. At pagkatapos sinabi ng Ebanghelyo, may lumitaw sa kanya na isang anghel mula sa langit na nagpapalakas sa kanya. Sa makatuwid ng si Jesus ay nag-iisa doon, nakaramdam ng pagkabigo at nasa matinding pagdurusa, ipinadala ng Diyos Ama ang isang anghel upang palakasin siya. Itinuro ni Padre Pio na ang mga anghel ay makapangyarihang tagapagbantay na nararapat igalang at sundin dahil ginagabayan nila tayo tungo sa kalooban ng Diyos. Ipinapaalala niya sa mga tao na huwag baliwalain o suwayin ang mga inspirasyon ng kanilang anghel dahil ang mga ito ay liwanag mula sa Diyos na humihila sa atin palayo sa kasalanan. Sinabi niya na sila ay dahan-dahang bumubulong ng tama, ngunit kailangan nating matutong makinig ng may kababaang loob. Nagbigay payo si Padre Pio. Kapag hindi mo kayang manalangin, sabihin sa iyong anghel na tagapagbantay na manalangin para sa iyo. Naniniwala siya na ang mga anghel ay umaaliw sa mga kaluluwa sa kalungkutan, nagpapalakas sa kanila laban sa tukso at nagpapaalala sa kanila ng presensya ng Diyos. Sa mga panahon ng pinakamalaking pangangailangan, hindi tayo kailanman walang magawa dahil ang ating anghel na tagatanod ay handa at naghihintay na magbigay ng supernatural na tulong na tanging ang langit ang makapagbibigay. Sa awit o salmo, mababasa natin sapagkat ibibigay niya sa kanyang mga anghel ang tungkulin sa iyo upang bantayan ka sa lahat ng iyong mga daan. Sa kanilang mga kamay ay dadalhin kanila upang hindi matisod ang iyong paa sa bato. Bukod sa mga anghel na tagatanod, si Padre Pio ay may habang buhay at matibay na debosyon kay San Miguel Arcangel. Madalas na inirekomenda niya sa mga mananampalataya na manawagan sa kanya laban sa Diablo. Kinilala niya ang patuloy na espiritual na labanan at hinimok ang mga Kristiyano na tawagin ang mga hukbong panglangit bilang depensa. Isang araw, ika-20 ng Setyembre, nagsimula si Padre Pio ng isang nobena kay San Miguel Arcangel. Habang siya ay nakatayo sa koro ng simbahan sa panalangin, isang nilalang ang lumitaw sa kanya. Ayon sa kanyang salaysay sa isang liham kay Padre Benedetto, ipinaliwanag ng banal na praile na ang nilalang ay lumitaw na may mga kamay, paa at kanang tagiliran na tumutulo ng dugo. Nang naglaho ito, natagpuan ni Padre Pio ang kanyang sarili na may mga sugat sa parehong mga lugar na nagdulot sa kanya ng malaking pagkawala ng dugo. Hindi kailanman pinangalanan ni Padre Pio kung sino ang nilalang na ito, ngunit naniniwala ang mga scholar at mga dalubhasa na ang misteryosong personahe na ang pangalan ay hindi kailanman isiniwalat ay walang iba kundi si San Miguel Arcangel mismo. Dahil sa kanyang debosyon kay San Miguel, pinadala ni Padre Pio ang maraming mga peregrino sa dambana ni San Miguel sa Monte Sant'Angelo dahil ang San Giovanni ay humigit kumulang 15 milya lamang mula rito. Madalas hinimok ng banal na praile ang mga peregrino na panalawigin ang kanilang espiritual na paglalakbay sa tanyag na lugar ng aparisyon ng Arkanghel. Sinabi niya, pumunta sa groto upang batiin ang Arkanghel. Sa kabuuan ng payo ni Padre Pio ay nililinang ang isang buhay ng pagkakaibigan sa ating anghel na tagatanod. Kausapin sila araw-araw
humingi ng kanilang tulong sa panalangin, ipagkatiwala sa kanila ang ating mga pangangailangan at pakinggan ang kanilang gabay. Naniniwala siya na ang mga anghel ay hindi mailap at malalayong mga nilalang, kundi malapit na mga kasama na ibinigay ng Diyos upang gabayan tayo ng ligtas patungo sa langit. Para kay Padre Pio, ang anghel na tagatanod ay hindi lamang isang teolohikong katotohanan, kundi isang buhay na presensya, isang katulong sa pang-araw-araw na buhay, isang sugo, at isang tagabantay sa espiritual na labanan. Hinimok niya ang lahat ng kanyang mga anak na linangin ang pagtitiwala, pananalangin, at pagkakaibigan sa kanilang mga anghel. Ang simbahang Katoliko ay naninindigan sa pagkakaroon ng kahalagahan ng mga anghel na tagatanod o tagapagbantay, isang paniniwala na nakabatay sa kasulatan at tradisyon. Sinabi sa Mateo Kapitulo 18, verso 10, "Huwag ninyong hamakin ang isa sa mga maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay laging nakikita ang mukha ng aking Ama." Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang bawat tao ay may itinalagang anghel, isang konsepto na sinusuportahan ng mga sinaunang ama ng simbahan tulad nila San Basil at San Jeronimo. Itinuro ng Katekismo ng Simbahang Katoliko, numero 336, na mula sa pagsilang hanggang kamatayan, ang buhay ng tao ay napapaligiran ng kanyang mapagbantay na pangangalaga at pamamagitan. Ang mga anghel na tagapagbantay ay mga espiritual na nilalang na nilikha ng Diyos upang gabayan ang mga tao patungo sa kanilang walang hanggang layunin. Iginagalang nila ang malayang kalooban ng tao habang nagbibigay ng gabay at proteksyon sa pamamagitan ng inspirasyon. Ang mga karanasan ni Padre Pio ay naaayon sa aral na ito dahil itinuring niya ang kanyang anghel na tagapagbantay o tagatanod bilang banal na kasama. Ginugunita ng simbahan ang mga anghel na tagapagbantay o tagatanod sa pamamagitan ng isang kapistahan sa ika-2 ng Oktubre na nagbibigay diin sa kanilang papel sa espiritualidad ng Katoliko. Para kay Padre Pio, ito ay isang tunay na katotohanan dahil iniuugnay niya ang parehong espiritual at pisikal na suporta sa kanyang anghel. Ang kanyang halimbawa ay humihikayat sa mga Katoliko na linangin ang debosyon sa kanilang mga anghel na tagatanod. Kaya't pakinggan natin ang aral na ito na iniwan sa atin ni Padre Pio. At yan po ang ating episodyo ngayong araw na naway naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito upang may palaganap natin ang pagkakakilanlan kay Padre Pio. At sa pagsusubscribe, pindutin lang po ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito para maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas ng mga video o episodyo sa hinaharap. At kung nais naman po ninyo kaming suportahan at ako po umaapila sa inyo, ay lumahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwanang taga-abuloy na tinatawag na Maalagad sa Kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwanang abuloy. At bilang pasasalamat, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa halaga ng inyong abuloy o donasyon. At bilang paalala, ang mga misa po ay para sa inyo. Hindi po ito mga misa para sa mga namatay. Ngunit maaari naman po ninyong isama sila sa inyong mga intensyon. At ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa bansang Pransya. At sa pagbibigay naman po ng donasyon, maaari po ito sa pamamagitan ng pag-deposit sa aming video account via direct deposit po ito. At maaari rin naman po via GCash, via bank transfer. At meron din po kaming personal na GCash numbers sa ilalim ng aking pangalan.
At para sa mga karagdagang mga impormasyon, maaari niyo po kaming marating sa pamamagitan ng pagpunta sa aming website sa www.angtinignipadipio.org o kaya sa pamamagitan ng email sa angtinignipadipio@gmail.com. At kung kayo pupunta sa Facebook, meron din po kaming messenger doon, no? Pwede po kayong mag-mensahe sa amin sa pamamagitan ng messenger. At sa puntong pong ito, tayo po ay magtatapos na sa ating pagtatanghal. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At syempre, hindi ko po makakalimutan ang ating mga tapat na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at bahala na po ang Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e